Sa pulong sa palasyo kung saan imbitado pati ang isang opposition senator, pinarating umano ng Pangulo na bukas siyang baguhin ang tax reform bill. Paano kaya ang panukalang free college tuition? Saksi si Joseph Morong. Ano bang gusto ninyong gawin? Magluhod ako niyan? I call on the Senate to support my tax reform in full and to pass it without haste. Mahigit isang linggo matapos ang panawagang ito ng Pangulo, ilang senador ang inimbitahan sa palasyo kasama ng ilang lider sa Kamara. At hindi tulad sa mga naunang pakikipagpulong niya kung saan mga kalyado lamang ang kinausap, kagabi kasamang inimbitahan si Senate Minority Leader Franklin Drilon ng oposisyon na unang beses daw naimbitahan ng Pangulo. Kung sa SONA, malaman ang pabayong banta ng Pangulo. Ayaw mo nagpakpak. Wala, pati si wala. They are not clapping, so maybe si Angara ayaw rin mag-clap. Bantay ka lang sa eleksyon, tignan mo. Kagabi, sabi ni Drilon, bukas daw ang Pangulo sa mga gustong baguhin ng Senado lalo't nag-aalala sila sa epekto sa bilihin ng tax reform bill. Dagdag buwis kasi sa ilang produkto, kabilang sa langis, ang pambawi sa mas mababang income tax. We will deliberate on it. I don't think that they did not impose any deadline. Pinagpulungan ang isinusulong ng Senado at Kamara na panukalang free college tuition na ayon kay Drilon ay nirekomenda ni Budget Secretary Benjamin Jokno na i-veto o i-reject ng Pangulo. Giit ng mga senador hanggang 20 bilyong piso lamang ang dapat ilaang budget at hindi 100 bilyong piso na panakot daw ng mga economic manager. As expected, Secretary Jokno objected and strongly recommended a veto and was pushing for the full implementation instead of the UniFast law. Wala na rin sa 2018 proposed national budget ng Palasyo ang alokasyon para sa free college tuition na nasa 2017 national budget. Sabi naman ng Pangulo, wala pa siyang desisyon kung i-veto ang free college tuition. It's on my table. I will decide before the deadline. Sakaling i-veto, plano raw ng Kongresong i-override ang batas, sabi ni Senador J.V. Ejercito. Ibig sabihin magiging batas ito kahit ayaw ng Pangulo. Kompromiso naman ang mungkahi ni Senador Ralph Recto. Dapat daw maghain ng sarili nilang panukala ang palasyo habang ang mga nagsusulong dapat baguhin ang panukala at gamiting gabay ang veto. Sa Senate version daw kasi tuition lamang naman sa state colleges and universities ang panukalang ilibre. Pero higit pa dyan ang gusto raw ng bersyon ng Kamara. Piniling din ng Pangulo sa mga pinulong ang dagdag na 20,000 sundalo at 10,000 pulis sa Mindanao. Bukod sa Marawi, may 3 hindi binanggit na lugar daw ang may banta ng mga terorista. We better believe him. Kasi hintayin pa ba nating mag-spill over sa Metro Manila? It appears to be serious. Find some funding for what are the urgent needs. No? Nakita naman natin yung gera sa Marawi. Medyo hindi tayo 100% handa sa ganun. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.